Billboard Philippines. Volumes. On this episode of Billboard Philippines Volumes, we have the Pinoy Hip Hop Class of 2025. We have a jam-packed volumes today with Alex Bruce, CKYG, Costa Cashman, Neo, Robredo Temido, Sika, Superfly, Wyan, and YB Need. This special volumes episode is hosted by Dog Brock and Brett Jackson. Let's turn up the volume on the Billboard Philippines Hip Hop Class of 2025. Billboard Philippines. Volumes. Yeah, welcome to Billboard Philippines Volumes, where we turn up the volume on your favorite artist stories. And today is a special day because this is year 2. We are with a brand new class. We are with some of the most exciting artists out there today. And to help me introduce them right now, we're with one of the most prominent voices in hip-hop, my good man, Doug. Yeah, kasama natin ngayon, the hip-hop class of 2025, Alex Bruce, Costa Cashman, Youngblood Neat, CKYG, Robledo Timido, Neo, Superfly, Sika, and Wyan. Make some noise, come on. Yeah. Yeah, Doug, let's just jump right into it. Let's go straight into the roots. Let's talk about the music and let's just get into Pinoy hip-hop. Oo naman. Guys, unang tanong. Tanungin na natin, umpisa natin kay Miss Alex Bruce. Balikan natin. What's your first real encounter with hip-hop? Was there any song, maybe a lyrics, or a moment na nagbago ng lahat sa'yo? Feeling ko, I was surrounded by hip-hop at a very young age. Kasi yung tatay ko, he was part of a band, pero rapcore siya. So, 3 years old ako, napupunta ako sa mga gigs niya. Rapcore. Oo, rapcore, yung maingay na rap. Oo, yun yung ano nila. Yan, ninong ko yung rockista. Ay, Vocals. yun, Yung vocalista main man, kasi yung main man, yeah. naman. Okay. Tapos ayun, siguro yung first song ko na pinaka nagustuhan ko and dun ko nalaman na I really wanted to pursue hip-hop was Ate Ruby. Si Ruby Ibarra, shoutout po kay Ate Ruby Ibarra. Congrats who on the I win, am. Tiny Desk. Yes, NPR. she's a mother now. Congrats, Ate Ruby. Congratulations. No, I totally believe that. And I mean, some of the first times that I would see you perform, you were so young when you started performing. Like, how long have you been doing this? When did you start performing? Exactly what age? Kasi yung tita-tito ko, they had this cafe dati. So I used to perform for them. Jamming lang kami noon. I was 6. First real Wow. gig ko, I was 6 years old. And yun yung kay Ate Ruby nung umuwi siya ng Pinas. She invited me. Yeah. Working since 6 years old, my God. I think that's the beauty when you're really involved with the family, like doing music already. So true. Easy. Pero syempre, high ground lang yun. But for others, let's others to answer. Ano yung first thing ninyo na talagang nagpa-hip-hop sa inyo? Wyan? Siguro I started listening to hip-hop nung My Humps ba, Black Eyed Peas. Tapos naging Fallout Boy, tapos nung nagkaedad na Lil Wayne, Chris Brown, Tyga, tapos Backspace na. Tapos eto na, rapper guy. Yeah. That's Wyan. Sa iba? Ako siguro nung way back 2020, simula nung namatay yung best friend ko, which is si John Paul, yun. Siya yung nag-push sa akin para mag-music. Then ayun, tinuloy na lang din namin. Then ito, yun lang. I mean, to go into that, one of my best friends, when I was growing up at least, pretty much the same story. He taught me everything about music. He was like the big rapper in our area. He was in Cebulla and Purok Uno. And he also passed away recently, but he was a very big influence on me. I guess going back into what you're saying, like, how was it like growing up and what was it specifically that made you so drawn to hip-hop through your best friend? Kasi nagsimula yun sa tambayan lang, tapos freestyle, then hanggang sa pinupush niya namin na, ayan, okay ang gawin niya, kaya sa ganito, kaya sa ganyan. Then ayun, nung namatay siya, pinush ko na lang. Ginawa ko na lang rin yung, gusto ko rin naman gawin to eh. Yun lang din naman yung way out ko, di naman ako napag-aral. Then ayun lang. Hip-hop.
hip hop, I think that's something special to say. And I mean, let's just draw on that point for a second. A way out. And just through something where you're talking about you're freestyling, you're with your friends, but then you're looking at it as a way to get somewhere else in life. So maybe that's something that anyone else can relate to here. Superfly, how about you? First na tawag dito, makilala ko yung hip hop. Actually, I was still kid by that time then. Ah, hindi ko pa alam na hip hop pala yun. Naghulog lang ako ng piso dun sa, para siyang arcade, pero pag pinindot mo yung kanta, tutugtog siya. Alam niyo ba yung kas? Piso siya sabay, Video okay? hindi siya video Baba. okay. Mas makabagong jukebox. Parang Okay. ganun. Okay. Sasabayan ng mga arcades yun eh. Ng mga arcade, mga Piso Street sound trip, pa- parang ganun. Oo. Piso Tapos, sound ang trip. sinound trip ko doon, my game ni Magboxa. Oh, yeah. Nung panahon, sorry. Nung panahon namang bantay na ako ng video karera. Nagtagay na niyan. Pag nakakupit ako, sorry, lola, nakakupit ako. Pinako-computer ko, sound trip ko na sila, Curse One, Malabon Tugs, Tuglax, Sparrow, madami. Kaya natipuan ko rin yung mga Twistero. Tsaka mga sound trip sa MP5 o kaya sa China phone. Tapos mga naka-burn sa mga kasabayan ko mga dancer. Pero di ako sumasayaw. But I tried. Yeah. But dancing is not for me. Okay. That's why tawag dito I put myself into rap. Sa akin naman, nag-start akong makarinig ng music before yung narinig ko yung Momay. Yeah. Kasi parang binili ko siya, nagpabila ako one time sa nanay ko sa bangketa. Nakakita ko na siguro 8 years old data ako noon. Nakita ko ng bangketa, ganyan. So may CD. Sabi ko, pabili tayo nito, ganyan. So pag uwi ko ng bahay, ganyan, pinakinggan ko siya. Tapos parang naalala ko, pinasulat ko ata sa kanya yung lyrics. Hindi namin alam parehas yung ibig sabihin ng Momay, which is about sa ano siya. Alam niyo na yun. So, binabibe ko siyang ganyan, kinakanta ko siya sa may sofa. So parang feeling ko ako yung kumakanta noon. So nakabisado ko siya hanggang sa sinasoundtrip ko yung Chakra, ganyan, 187. So same kami ng roots din ni Superfly. Sila Sparrow, ganyan. So hanggang sa tumanda ako, nakalimutan ko yung music na yun. Alam mo yun, so kinakabisado ko yung mga kanta nila hanggang sa napakinggan ko sila Roddy Ricch, sila Young Thug, sila Nipsey. So parang dun na lumabas yung Y Beneath. Yung lumang OPM na rap, tapos pinagsama ko yung bagong tunog. So parang dun na ako na, alam mo yun, dun ako nahubog. So yun. Yeah. Lumalabas yung influences nila kay Superfly, yung Piso sound trip. Yep. Yung mga pinapakinggan niyang local artists, yung mga sina-sound trip niya. Yun na yung style niya ngayon, modernized. Yes. Kumbaga, upgraded Pro Max. Shoutout Ate Lydia. Kung wala ka, hindi ko mapipindot yung mic or in Eh. my game. Shout Shoutouts. out. Ito yung mga dahilan kung bakit hindi pumapasok yung mga rapper na nag-aaral eh. Yung mga sa mga iskinita na mga pwedeng hulugan ng baon. 'Di ba? Pero look at them now. That's the 'Di ba? truth. Yun din talaga. And kay YB rin, like, knowing na sharing the same influences, solid yun. Tanungin natin si Neo. Anong roots mo talaga, bro, para masabi, magra-rapper ako? Siguro sisimulan ko sa nung bata pa lang ako. Yung bahay namin, punong-puno ng banda. Yung tipong gigising ka, ang ingay. Minsan nga, nababato ako ng drumstick yung tito ko eh. Napag-uutusan lang, batay mo yan, ang ingay. Pero sa kabilang side naman ng family ko, ano lang sila, kalmado lang sila. Nagpapatugtog sila ng jazz, soul, ganun. Kadalasan tugtugan nila dun, yan, sila lolo, lola. Tangaling tapat magpapatugtog ng Engelbert, ganun. Frank Sinatra, Paul Anka ba yun? Basta, ewan ko nga, ba't ako naging hip-hop eh. Pero, eto, alas lahat naman nandito ng mga kuya, napapakinggan ko din talaga. Kasi, masarap makinig ng ng musika eh. At, syempre, yung global din, masarap siya i-explore yung iba't ibang genre. Kumbaga, hindi lang ako nag-i-stay sa isang genre nga, hip-hop. Kumbaga, as much as possible kung ano yung vibe ng araw na to, yun yung papakinggan ko. And, yun, nagsimula ako ng mag-rap siguro nung pandemic. Wala talagang trip ba, pwedeng
ma-try naman yung ganito. So Kung- very true. Bored in the house. Yup. Bored in the Tsaka house. ano rin, shoutouts din sa mga gumawa ng 24 bars challenge nung lockdown. Hey. Hinubog kami nun. Lahat na challenge, no? Oo. Challenger ako. Naka-only me na lang yung sa akin, Kas. Good to know. Ang galing lang din kasi on the both sides of the family, merong maingay, merong tahimik lang. And Exactly. nahugutan din ng influences yun. Bukod sa pinili mo, meron din talagang hindi mo pinili, pero dun yun yung nakasurround sa'yo eh. At malaki yung impact at influence nun talaga. And it makes a lot of sense why I guess you as an artist as well, because thinking back 2000s, especially here in the Philippines, what was uso at the time? Rock, for sure. Pinoy rock 2000 to 2010 was like everywhere. But then saying that you were listening to jazz, Frank Sinatra, and you're listening to that more calm music and thinking about your style right now where you have like that angas on you, but then at the same time you're very like calmado. So it makes sense where you're coming from. I'd like to also like know more about Worsika. How did things start for you? Siguro first time ko na-exp yung hip-hop talaga sa Cavite. Mula Etibac. Mula Etibac kasi kami dati ni Wayan eh. Shoutouts mula Yes. Etivac. Well parang mas face-to-face kasi yung dati kaya siguro mas ramdam mo yung hip-hop dati. Parang halo-halo yung mga elements niya, ganito, ganyan. Unang napakinggan si unang nag-hook sa akin na mag-rap talaga si Ijak Buda. Kasi parang first time ko lang makarinig ng ganung Tagalog na rap eh. Kasi kadalasan ng mga gangsta rap, ganun. Ayun, parang Curse One, yun, Malabone Tags. Pero sila parang parang Bronx, parang Bronx sa Tagalog, parang ganun. Kaya nakakaano siya. Hindi naman sa walang meaning yung iba, pero mas nadama ko siya. Mas nadama ko sila nung napakinggan ko. Kaya ayun, hanggang sa Cartelem na. Tas nag-break kami. Tas bati na kami ulit. Tas JHR, tas tuloy-tuloy na. I love this shit, yo. And doing it full time now. And gusto ko lang yung dugtong for Sika. He was part of mula Etivac, pero he lives in Deep Quezon City. Galing pa siyang Fairview. Tama ba, Sika? Tapos binabiyahe niya yung grupo niya mula Etivac para mag-rap. So yun yung naging roots. Wala pa Skyway nun, pre. Pag yung mga sa namin, mga set time namin, pag nalilate yung show, siya yung pinakainis kasi pinakamalayo babayin. Yeah, Naiintindihan ko rin yung This shit on time. Superstar pa siya. Kami yeah. sakto lang. Tama naman. Isang sakay lang kami ng bus, pauwi na kami. Makati ka lang no? Oo, mga 3 sakay pa ata, 4, no, mga ganun. Iba rin. Tsaka wala, mga simulang show namin dati ni Foundations. Sika, mga karamihan ng simula nun, sagot pa namin pamasahe namin nung una. Kaya yun, love hip-hop lang yun. Okay. Solid, di ba? Parang knowing that roots and doon niya nadama kung para saan siya. Sa ganung tunog, sa ganung bagsakan. So, di ba? Ang dami ring pwedeng available, pero doon talaga din siya nagsimula. Punta tayo kay Robledo. Roots Doll. Unang encounter ko ng hip-hop sa Tianggian ng UP Diliman eh. May Tianggian doon nung bata pa ako, siguro 4 years old data ako nun, tapos may tatuan doon, henna. Tapos nagpatugtog sila ng 187. Ayun, we don't die, we multiply. Tapos bumili pa ako ng cup na blind rhyme nun. Tapos, ayun, hanggat sa tumanda rin ako, parang naging 11 taonin din. Parang may tropa ako na 3. Yung isa nagtutula. Yung isa bigla lang nag-spit out of nowhere. Tapos yung isa kong tropa, ayun, tinuruan niya ako mag-rap. Shoutout kay Job Derrick. And ayun, siya unang nagparinig sa akin nung Stick Figas. Stick Figas, tapos inintroduce niya ako sa, ayun, mula Etivac, shoutout kay Kuya Ijak Buda Beats. Ayun, kay Kuya Boods, kay Shanti. Ayun, simula nung pinakinggan ko yung album ng Critical Condition ng Stick Figas, yung Ikaw Nga, yun yung humubog sa akin na i-pursue talaga yung rap. Yung tawag dito, kanta pa nila, Looney tsaka Ron Henley. Yan, shoutout din kay Kuya Ron. Grabing inspirasyon talaga sa akin. Yan. Simula nun, dire-diretso na. Hanggat sa napunta ako sa real world. Ayun, pinurso namin, may mga kasama din ako. Hanggat sa, ayun, nakadaupang paalad ko ng mga kuya dito. Ayun, yun lang naman. I think mostly,
kumbaga naging influences nila local na rin. So yung local hip-hop talaga deep na rin siya. At dahil sa mga bagong to, hindi naman bago, pero dahil sa paglabas nila lalo, is mas napapakita kung ano yung meron sa atin. Cashman, tol. Ako kuya, ako bata pa lang ako hip-hop na talaga eh. Nanay ko kasi hip-hop talaga eh. Mga ninong ko, rapper, ganun. Tapos mga parang gangsta-gangsta. Tapos nung na-experience ko yung hip-hop talaga sa The Studio, parang ayun yung pinakaunang-unang event na pinuntahan ko. Nandun sila Al James, yung Barrio Verde, tapos Bawal Clan. Nandun sila eh. Tapos nung nakapasok ako doon, kuya, parang uso pa nun yung di ka bibili ng ticket, papatatak yung tropa mo, tas didikit sa'yo. Didikit sa'yo, Didikit magpawis na siya, sa'yo. no? Yun. Ganun yung ginawa namin para makapasok ako. Tapos, nung nakapasok ako doon, parang na-culture siya ako kasi may nag-iislaman, tas ang liit lang ng place, ganun. Sabay parang, parang tuwan-tuwa sila dito. Tas nung una parang, trip ba to? Parang ganun. Kasi nagbabanggaan sila, tas tawanan lang. Nung tinry ko, doon ko naramdaman na parang, fuck, energy pala yung binibigay nila doon, parang ganun. Simula nun, di na ako nakapunta ng event, nag-rap na ako. Tapos, sumunod nun, nag-gig na ako, binabayaran na kami. Ayun. Ayun yung sa hip-hop ko ya. Galing, kasi galing din sa bahay. Yep. Pero in-involve din yung sarili sa kalye, sa eksena. Pumasok sa eksena, hindi nga namasahe, di nga nagbayad eh. Yep. Pero inalam. Inalam kung ano nandun. Nagustuhan. Ayun. Ang sarap pala panoorin yung nagpa-perform, sarap pala ng pakiramdam nun. Gawin ko nga. And I feel like, just hearing each one of their stories right now, you can hear that there's so much passion going into their feelings towards the craft, towards the music, towards everything that they're doing, wanting to be part of the energy, wanting to be part of this thing that we love, that is music. But what is the time that you tell yourself, okay, I'm going to take this music and I'm going to make it my career. I'm going to make it my full-time job. I'm going to put my everything into this and there's no plan B. What gives you that energy, and when was that time in your life where you said, okay, this is it. Hip-hop is my life. Superfly. Siguro nung I was got locked up kasi. Then, pagkalaya ko, walang natira sa akin kundi ako lang tsaka mga sulat ko. Lahat nawala, tiwala na magulang, pag-aaral, diskarte, miski kabiyak ko. Pero, nung paglaya ko, imbis na batuin ko sila ng tinapay, imbis na batuin ko sila ng bato, binato ko na lang sila ng tinapay, and then, doon ko na-realize na, eto na lang meron ako, ba't di ko to bigyan ng pagmamahal, pagtuunan ng pansin, gawing 100% yung 1% na chance para maging, alam mo yun, into nothing into something. Yeah, then doon nag-start siguro. Tapos ayun din nag-push din yung mga taong di naniwala, mga taong tumalikod, mga taong alam mo yun, akala nila walang mararating. Katulad nito ng mga narating nila. Malamang mayroon din mga hindi naniwala sa kanila na nakakala nila wala kami mararating, but yeah. Look at us now. We are the Billboard Philippines. Yeah, sino gusto pa sumagot? Pinili niyo na full-time na to. Ito na yun. Add ko lang, siguro yung mga pera, money, and success, parang byproduct na lang yan ng kilos eh. Nagsimula sa parang minahal mo muna sa pag self-expression mo eh. Kasi para sa akin na feel ko kasi parang dati sumulat ako ng love song, tas naiyak yung sinulatan ko ng love song. Tapos sabi ko, tangina, may powers tong na to, pagsusulat na to. So para bang nakahanap ako ng malaking purpose. Tapos yung mindset ko, yung pagkatao ko, hindi ko na kailangan siya i-adjust. Mayroon na akong platform kung saan ako pwedeng maging ako lang. Tapos yun, mamahalin mo lang ng solid. Tapos babalik din sa'yo. All in. Astig. YB? Ako sineryoso ko talaga siya nung nag-aaral ako ng college, tapos parang nawalan ako ng gana na lang bigla sa school na, alam mo yun, tuloy ko na lang tong rap hanggang sa naaya ako one time sa event, tapos parang binayaran nila ako doon ng 500 pesos ata, ganyan. So, pumunta ako sa Cavite, ganyan. So, kumanta ako doon. Tapos, pag uwi ko ng bahay, ganyan, kinakausap ako ng tatay ko na, hindi ka na pumapasok, ganyan. Tapos sabi ko, hindi kasi kumikita na ako sa music eh.
Sabi kong ganun, pero 500 pesos. 500 lang yun. Yeah. Kumbaga parang syempre hindi naman weekly at monthly meron. So parang nakita ko, meron na. So parang nagkaroon ng white lies hanggang sa hindi na, di ba? Ganun siya. So hanggang sa hindi na ako pumasok. Tapos after 1 year, kinausap ako nila, Sir Weed, biglang, totoo na yung sinasabi ko na, kumikita na talaga ako for real. So, doon nag-start yun, nung pinanindigan ko na, hindi na ako papasok, mag-rap na lang talaga ako. So, yun, drop out ako sa college, tapos pinurso ko yung music. So, yun, dito tayo ngayon. Yeah. Yun na yung turning point. Pero tama yun sometimes bago ka talaga manalo sa labas, una mong kailangan ipanalo yung doubt sa bahay White lies, ina-navigate mo yun Gagawin mo lahat para makalabas ka mamaya kasi pupunta ka sa rap contest. Yung freedom din, yun yung isa sa nag-push sa akin na parang gusto ko magkaroon ng freedom na pag ayoko gawin to, ayoko yan. Pag ito gusto ko, ito lang gusto ko. Ganon, yung parang walang magsasabi sa'yo. Kasi tulad nun, pag nasa school ka parang, di ka na pumapasok. So parang ayoko ng ganun. So yun din yung nag-push. May binabago kang cycle. Nakita mo yung gusto mong gawin. At nakita niya sa music. Sino pa? CKYG. Siguro gaya nga ng sabi ko kanina, wala naman akong pinag-aralan, hindi naman ako nag-aral. Tamad ako mag-aral. Ganun din sa trabaho, ayoko magtrabaho pag tanda ako. So, sabi ko sa sarili ko, ito na lang gagawin ko, ito lang naman yung alam kong gawin Hindi naman ako pwedeng gumawa ng masama kasi ayun nga, ako namatay ng tropa ko. So, sabi ko, wala na talaga, ito na lang. So, ayun, pinush ko lang ng pinush hanggang ito nakasama ko na yung mga tropa natin dito. Yes, I like how humble you're being right now, because CKYG, I like to just note, is one of our top artists on our charts right now in Billboard Philippines. And I'd like to say, like, most of these artists have been on our charts. And when you're on the charts in Billboard Philippines, that's YouTube, Spotify, iTunes, that's search, that's TikTok, that's everything. That's the whole Philippines listening to you. You know what I mean? And all across the board. All of you have that. You are being listened to by a whole country at this point. And I sit here listening to them and they're all just like, yeah, we're just doing this. But the real thing is, you are some of the biggest artists in the Philippines. You can congratulate yourselves for that. Yeah. And okay, para rin sa mga nanonood at bata nag-aaral pa, kung may pagkakataon kayo, tapusin nyo yan. Sa sitwasyon ni CKYG. Para sa lahat. Disclaimer. Sa pagkakataon lang ni YB Neat, yun lang talaga yung way niya. Alam mo yun, nakita niya na Pinupush na tumigil kayo or what. Diyan yung nakikita sarili nyo, so tuloy niyo yan. Tapusin nyo pa rin, syempre, para sa magulang, and then pwede mag-switch lagi. And dito na yung billboard para i-amplify yung music nyo. Siguro ang pinakaunang gagawin nila, find yourself. Kilalanin niyo yung sarili niyo, kung ano kayo, kung anong purpose niyo dito sa mundo, kung anong purpose niyo sa magulang niyo, kung sumunod ba o sumuway. Yeah, it is what it is, gang. Find yourselves. Last nun, ang ganda rin ng talagang sinabi ni CKYG, wala Kung gagawa ko ng masama, ganun mangyayari sa akin. Music lang yung way, gagawin ko to todo. The way out. I'd like to ask Sika, sa dami ng albums, tol, sa dami ng nilabas mo ring music, singles, and collaboration all throughout the years, sa point mo ngayon, saan ka pa humuhugot ng inspirasyon para palakas Alam mo yun? Siguro alam ko na para dito ako Ayun lang yung hawak ko Kahit mawala lahat sa akin, alam ko para dito ako. Kaya, alam mo yun, sumusugal pa din. Nanalo pa rin. Kaya, sugal. Kaya. So, for, I think Cashman, tol, ikaw, may grupo. Ngayon ito, may mga music ka rin on your own with your producer. Saan ka humuhugot na inspirasyon ngayon? Or paano mo tinutuloy itong commitment na to bilang artist? Kumbaga magiging totoo lang ako. Kumbaga kaya talaga ako nag-solo kasi may dalawa akong tropa na kailangan ko i-save. Kumbaga kasi nabubuhay ako sa totoong buhay Gaya nga nung sinabi ko dito last time, parang galing na ako dito last time, sabi, tinanong ni Brett kung maglalabas kami ng solo. Sabi ko parang hindi, ganito ganyan, ganito ganyan. Pero nung hinarap na namin yung totoong buhay, parang, fuck, may kailangan ako i-save. Parang ako kasi yung head honcho sa amin Ngayon, yung dalawang tao na yun, yung isa, kung di ko siya i-save, mapupunta siya sa kulungan o sa libingan. Yung isa naman, maging 9 to 5 lang na, regular lang, ganun. Tapos parehas sila may talento. Tapos para sa akin, nakakilala ko ng mga taong malalaki, ganyan, na kaya ko sila matulungan,
na binigyan rin ako ng opportunity. Ngayon, kinrap ko yung opportunity na yun. Sinugal ko yung sarili ko. Tapos pinunta ko sila dito ngayon. Ay pinunta ko sila dun sa opportunity na yun. Ngayon yung isa doon, si Tags, kaka 1 million niya lang. Kaka 1 million niya lang, tol. Galing siya sa illegales, tapos nilipat ko siya doon. Ngayon, nagkaroon na siya ng pera, may gig siya. Kumbaga nabubuhay sila. Kumbaga, ayun yung pinagugutan ko ng inspirasyon, yung mga taong nasa paligid ko na kailangan pa nila ako, lalo yung pamilya ko, ganun. Yung mga tropa ko kasi, kumbaga, sa ganun kami nang galing, gaya ng sabi ni CKYG, parang parehas lang kami pinanggalingan eh. May namamatay kaming tropa, alam mo yun. Tapos, may mga tropang kailangan i-save kasi ayaw mo silang makitang pagtanda nyo, parang, alam mo yun, naiwan sila, ganun. Kaya, tinaya ko yung sarili ko, sige, tas kung ano na mangyari, ay na yun. Whatever it takes, basta pupunta tayo doon, parang ayun na yung para sa akin. Inspirasyon niya. Mga nakapaligid sa kanya. Nakita niya yung resulta eh. Ba't di niya gawin sa mga nakapaligid sa kanya? Isa-isa. Lahat tayo dito. Galing nun. Para sa akin kasi ito yung outlet ko eh. Parang gusto ko i-express yung sarili ko. Kasi parang tahimik talaga ako sa mga problema ko, ganun. Pero kunyari, ang pluma tsaka papel lang talaga sumasagip sa akin para ma-express ko yung sarili ko. Kaysa naman sa mag-rant ka sa Twitter, baka may bash ka pa eh. Mga sad boy type shit yan. Pero sinulat ko na lang, may nakikinig, may nakaka-appreciate. Tapos ayun, parang narinig ko lang din kay Nipsey Hussle, sabi niya, ang human act daw talaga is pinaka-highest form ng pag-inspire ng tao is the highest human act na pwede mo magawa. So, para sa akin, gusto kong maka-inspire ng mga tao kumonek sa listeners ko, sa mga taong di ko kilala. So, yun. Gamit ng music ko. Ayun. Inspiration again. And I guess if we're talking about inspiration, Alex, you've been doing this, like you said, since you were 6 years old. If you're doing it that long, what keeps you inspired to keep rapping, to keep making music, to keep pushing it forward? Siguro, I just live life. Kasi dun talaga ako kumukuha ng inspiration. Like, inspiration comes from everything. It comes from experience, kahit heartbreak man yan, conversations, and even silence. Para sa akin, as long as I'm growing as a person, the music grows with me. Kaya ayun, I like to stay hungry, I like to keep learning and everything kasi that's how I keep the pen moving. Yeah. That's so true. And I mean, especially in rap, it's pretty much poetry at this point. And looking back at your songs is just looking back at your life. Are there songs of yours or of each other's that you've heard or listened to that mean more to you now at this point in your career? Para sa akin yung kanta ko sa Salbahe. Salbahe album ko na Kamusta. Kumbaga personal song ko talaga siya sa akin na kahit saan man ako mapunta sa career ko, lagi kong kakamustahin yung sarili ko na okay ka pa ba dyan, maging ka lang, humble ka lang palagi, ganun. Parang pinapaalala ko sa sarili ko na kung saan ka nanggaling, dapat ganun pa din yung tingin mo. Keep the same vision. Yeah. So true. Neo, is there a song that you've written that means so much to you now than it did before? Or is there someone here that you've listened to that their song means a lot to you? Sa tingin ko, wala pa akong masasabing paborito akong kanta sa ngayon kasi yung halos lahat na nagawa akong kanta puro sabay lang sa henerasyon kung ano mainit, yung ganun. Pero ayun, abangan na lang nila yung gagawin kong mas tatatak talaga. Ayun. Ako gusto ko itanong siguro para sa lahat. Tawid natin. Lahat kayo may viral hits na eh. Kumbaga, nagpakilala kung sino ka, may it be you're part of a group or you're representing yourself. Lahat kayo may viral hits na. Yun yung paulit-ulit na kinakanta ng mga tao. Yun yung paulit-ulit na nire-request. May mga pagkakataon na sa personal mong time, kakain ka kasama yung mga mahal mo sa buhay. Yun yung ipi-play sa restaurant dahil din ka nila nakilala. Pero bilang artist, di ba kailangan mo maglabas ng bago?
bilang may viral hits, nakakaramdam ba kayo ng pressure para maglabas ng bago? Kasi nga, masyado nang tumatak ito. Paano nyo nina-navigate yun? Um, paano kayo nakakapag-release ng music? Ano yung headspace ninyo bilang nanggaling sa isang hit? Paano nyo isosurpass yun? Or kung ano man yung thought process. Sige, Neo. Hindi ako nakafocus sa sa hit ganun. Mas palagi akong tawag dito, more products nga, quantity. Kumbaga labas na ng labas, kung anong vibe ko ngayon ganun. Gagawin ko agad yan as much as possible na isang upuan lang para malabas ko agad yung energy. Di siya maka-contaminate. Ganun. Tapos, yun. Pressure about sa releasing, no. Pero pressure staying on the line, yes. Because I just do me. Like I was doing it 5 years ago. Kaya ganun pa rin ang ginagawa ko. Nag-release ako ng kanta. I was doing music videos. And then, kinakanta ko lahat sila. Perks yun na kailangan mong tanggapin na kailangan lang pakisamahan. Kaya kailangan, mas maganda kung gusto mo ng self-time, kumuha ka ng PC. And then, ask him to, hey, can you tell them no pictures from now? Because pag ikaw magsasabi nun, parang pwedeng ma-offend or alam mo yun, depende sa pagtanggap kung paano ka tatanggapin ng tao. Kaya, go get your PC, guys. Someone who's gonna do that for you. YB? Sa akin naman, hindi natural yung pressure pero natutunan ko na maging kalmado under pressure kahit papano. So yung sa ILY naman, hindi ko expect na mag-hit siya kasi yun yung pinaka madali kong ginawa na parang alam mo hindi ko nga napansin na lahat ng rhyme dun mo ko. So parang alam mo yun, hindi ko expect na mag-hit siya. So parang sa akin hindi ako na-pressure mag-release na mag-hit ba to, hindi. Kumbaga sanay ako na meron o wala tuloy yan, ganun. So parang ano lang siya, tuloy-tuloy lang ganun. Yeah. Ako siguro do it the same way kung paano mo ginawa yung last hit mo. Wala ka lang pakialam. Let it be lang, kumbaga. Bitawan mo lang siya ng bitawan. Kasi may mga kaya ka nga nagka-hit kasi may nabuo kang platform 'di ba? So, yung mga taong yan, makikinig at makikinig sa'yo yan. Depende na lang sa'yo kung paano mo i-market yung kanta na yun. So, about sa pressure, siguro parehas kami ni YB kasi alas parehas lang kami ng mga taong pinapakinggan. So, yung pressure ngayon, hindi na siya gaanong tumatama sa akin So, ganun lang. Do it the same way kung paano mo ginawa yung last hit mo. Wala lang, let it be lang, bitawan mo lang ng bitawan. Yun lang, pakawala lang na pakawala. And I think that's something that's really awesome about this generation is that you're not too concerned about, okay, am I going to release this? Am I going to take 6 months to release this and do a giant marketing campaign for each song? It's just like, I'm going to make a catalog of music. I'm going to make a very big amount of music and just show each side of me and not be worried about, okay, is this song going to hit, and worry until you don't even put something out. I think malaking part din nun is yung mga artists ngayon, especially sila, they have their own group support system that really cheers them out. They have this street experience, they know. Kasi a lot of the pressure para sa mga artists, in my perspective, binibigayan ng mga organization, labels, or management sa kanila. Pero these individuals, kumbaga independent sila on that part of their business. Kaya yung pressure, nade-dissolve nila kagad, nas nakakapag-focus sila sa art. Yun kasi yung madalas na nakakapagpigil ng art yung pressure At maganda dito sa mga to, talaga natutunan na nilang wag na intindihin yon. Basta maglalabas ako, si Neo, meron akong vibe today, lalabas ko yan kagad, energy, tumama hindi, bukas ulit. Pero yung iba, gusto ko sige, go. lang din, kumbaga sa mga artist na nagsimula, focus lang kayo sa present moment nyo, yun lang talaga, walang iba. Focus lang sa present moment. Kaya nga tinawag na present moment yan dahil yun yung regalo. So, kung ano yung nafe-feel mo sa oras na yun, yung i-release mo, wag mo isipin yung paano pag hindi ito pumasok, bukas dito mama, hindi, wala. Kumbaga nasa present moment ka lang. Kung yan yung binigay ng music, yan lang numbers lang, maging grateful ka. So, ganun lang. Tsaka the more na iniisip mo kasi na baka ganito, baka ganyan, ma-attract mo kasi na ma-attract yung mga yan. Actually, kaming mga artist, minsan, yung pinaka-paborito mong kanta, hindi pa yun yung mag-hit. At yung mga pinaka-easy mong ginawa,
Di ba? Wait lang, hold on. So Alam true. niyo ba yung answer the G? Cloud ko lang talaga yun for, kanta namin is Kastakli and Ron Henley. But suddenly, damn, I can't even believe it that I'm here, gang, because of that. Kaya, wag nyo kaming sisihin kung ano yung nilalabas namin. We just do us. Yeah. Tama. Now that these things are happening, there's so much success with Filipino hip hop. Like it's all over our charts, it's all over the radios. It's so much more accepted than it was before. That's the truth. Now that it is, and it's starting to go global, it's starting to hit Indonesia, Malaysia, Southeast Asian countries. What do you want Filipino hip hop to say to the rest of the world? Mga Tagalog na mura. Kantayin ng mga foreigner. Yes. Diba? Kasi matagal na tayo nag-F-word, di ba? Malay diba? mo, balang araw. It's over. Tsaka sa balang araw, may malagay na Filipino rapper sa playlist ni Obama. Yeah. Pwede. Mumura-mura si Obama ng Mangi. Mangi ko. Astig yun. Shout out Obama, tsaka Mangi. How about you, Sika? Siguro, para sa akin, let the music speak for itself. Kasi para sa akin, may sariling culture yung mga Pilipino eh. Pagdating sa music, sa mga ano pa lang sa mga banda-banda pa lang sa mga tita-tita natin LSS sila sa mga, sa mga acoustic type beat ng mga OPM, ganun, pamatay. Ngayon parang sa tingin ko, nagta-transition na sa pa-hip-hop na mas yung hip-hop kaysa sa ibang genre Mas tanggap na nila, alam mo yun. Kaya para sa akin, konti na lang, mas makikilala na nila tayo at mas makapag-expand na tayo. Kung titignan nga natin sa panahon, parang around siguro mga 2005 to 2025, unti-unting bumawas yung international music, tas pataas na yung mga local music. Pag naglakad ka sa labas, ito na yung maririnig mo mga rapper na sound trip ng mga sasakyan Parang nagpro-provide na yung Pilipinas na sarili nilang music. Crazy, man. Mga appliance center, di ba? Oo. Diba? OPM na yung tumutugtog doon, di ba? Sige, No, pero that's the truth. Go, do it. Parang hayaan lang natin mag-overflow yung creativity ng Pilipinas hanggang sa, alam mo yun, umabot na lang sa kanila, umagos na lang sa kanila na, tangina, may vibe din tong mga to. Hindi namin na magets, pero yung vibe, alam mo yun, nadadala sila. So, tingin ko yun lang, hayaan lang namin umagos hanggang sa sila na makadiscover. Parang, alam mo, hindi mo kailangan spoon feed sa kanila. Parang ganun. Parang andun kasi yung tikas din ng namin mga yung artist Parang, kaya mo sila makaano yan. Ganun. And let's just add some numbers to that for a second. I mean, if we're talking 10, 15 years ago, the consumption rate of international to local was 80 to 20. 80% international, 20% local. And now we're hitting 50-50 to 60-40 in favor of Filipino music. Aray, pasensya na, Kendrick. So, no, but malapit mo na mahabol. That's what it PH says. represent. Pasensya na, The Weeknd. No, but that's what it says about what Filipino music can do. The Philippines is finally saying we want to consume local, we want to hear Filipino acts, we want to hear Filipino music. Namin yung experiences ng mga Pilipino di ba? That makes sense. Kami na yung Of course. spokesperson ng mga mundo namin Exactly. Astig di ba? As it should be. As it should be. And bukod sa nagiging spokesperson or voice kayo ng kabataan, ng bagong henerasyon, ng gantong generation, more than that, pinupush nyo rin yung OPM na i-convert namin yung Filipinos into Filipino music listeners. Exactly. Yun ang pinaka-importante. Kasi I'm seeing it din, diba, Brett, sa Southeast Asia, very evident. Kasi hindi sila English-speaking country Tayo, we speak English, diba? A big industry here speak English, kaya we listen to English. Pero ngayon, because of you guys, because of the new artists, we're converting Filipinos listening to Filipino music. OPM on the rise talaga. How many times we said this on this show where it's when the Philippines finally realizes that there's so much power here, there's so much listeners here, the music can go global completely. You see artists now hitting 11 million monthly listeners, 12 million monthly listeners all the time. You see music getting onto the charts in the US already. What does this tell you? This country can do that on its own. Now, what happens when you add another country like Indonesia or Malaysia? Any other market added to that, you're going to start being able to compete with the artists you're just saying, The Weeknd, Justin Bieber, all these different people. You can compete with them already. That's where you're at right now.
And that's what the next 3 to 5 years will look like. And it will continue to grow. So, with that being said, what is your vision for the next like 5 years? What do you see the landscape looking like? Anyone? Siguro a lot more artists. A lot more artists na mas Amen. transformed may music. Kasi ano lang kami, transformation lang din kami ng mga huling-huling mga music na lumabas eh. So ito na yung ingredients ngayon. Ano na yung susunod na mangyayari, di ba? Sobrang exciting para sa kanila. Have fun. Malamang sa mga ngayon, baka nanonood sila. Papanoorin nila to, tapos, nga, tama si Idol Wa yun. Gagawin namin yan. Good luck guys on your journey. And have fun. Stay true to yourself. Don't let the fame and bullshit ruin you. Amen. It's important. That's important for others. Cash, I know we've asked you this question before, but a year later, what are your feelings about this? What do you see for Filipino music going 3 to 5 years from now? Tingin ko kaya talaga mag-international ng mga rap sa Pilipinas kasi marami kami naging tropa ngayon 2025 na galing silang ibang bansa, Canada, US, tapos kung san-san pa mga parte din ng Asia, ganon, na pumupunta ng Pilipinas para mag-explore ng music dito. Parang example na lang, si MBNL. 2018, sinabi ko lang sa video namin sa UG na gusto ko si MBNL, hindi imposible. 2025 na collab namin si MBNL, 2 track. Tapos, ang dami pa eh. Like, may connection na kami na parang malapit siya kay Drake, mga ganun-ganun type shit na. So, parang para sa akin, hindi na talaga siya imposible kasi kaya na talagang kumonek sa mga malalaking tao, ganun. Kumbaga, 5 years. Gaya ng sabi ko last time dito, parang guro nakalambo na yung mga rapper. May mansion na ganun. Sa gawa ng music, may random na lang na isa dyan na pupunitin niya lahat yan, tapos mabubuksan na yung mga gate. It's not about if, it's about when. So true. Please. 50,000 US muna. Hey. That's true. The wave will come from here in the Philippines. POV mo, 3 to 5 years from now, Neo. Sana, legal na yung marijuana. Yeah. Oh, shit. Tama. Hindi, totoo lang kasi, kumbaga, medication talaga siya eh. Ako nga, kasi naka-T-break ako. Ito mga may diaper ako sa ulo. May side ka agad. Ayun. Kasi nakain to eh. Kumbaga, madaming benefits, lalo sa mga musical artists. And then Rolling Loud Philippines. There we go. Kailangan mangyari yun para magka-rolling loud. Para pwede mag-roll ng loud, no? Sige, YG, 3 to 5 years ngayon, tol. Hindi ko alam eh. Siguro parehas lang ng mga sagot nila. Pero siguro para sa mga baguhan na lang na rapper, siguro kung ano yung genres namin ngayon, kung paano kami magsulat, kung paano kami mag-rap ngayon, kung ano yung kung ano yung beat selections namin, ayun na yung magiging praktisa nila. Kasi kami dati praktisa namin boom bap eh. Alam ko lahat kayo rito halos nag-boom bap kayo, di ba? Ayun yung pamantayan ng pagiging rapper dati, di ba? Kailangan boom bap ka. So, siguro after 5 years, gano'n na siya. Ano na? Melodic, drill, trap, iba-iba na siya. Gano'n na yung pagpapraktisa nila, kumbaga. Evolution. Yup. I would like to hear from Sika on this one. 3 to 5 years. Where do you see this? Amen. Pero mas rich na yung culture. Ayun nga, parang mas marami ng artist, mas innovative na yung sound, mas puro na yung sound selections, mas na-appreciate na ng tao. Kasi dati hindi nila na-appreciate yung mga ganito eh. Parang sabihan ka pang jeje mo, pag rapper ka, ganito, ganyan. Pero ngayon gusto na lahat maging rapper eh. Kaya, alam mo yun, after 5 years, di natin masasabi. Baka rapper na lahat. Kaya, pushing P. Yes. Alex, 3 to 5 years, your vision for hip-hop. Ako, agree ako sa lahat ng sinabi nila. Para sa akin kasi,
nasa global stage na talaga yung yung Filipino hip-hop. Like, you can hear it everywhere. Global stage na talaga siya. And siguro ang kailangan na lang gawin is to keep building momentum. Kasi the world is already listening. We just have to keep showing up. Yeah. That's a realization. There's a Filipino on each country in the world. And the world is already listening. Keep showing up. Diba? Tala mo yun. At saka sa panahon ngayon, wala na. It's not about releasing now and then in the next 3 months. You can release every day if you want. Kasi wala. The platform is there. Even if you have to schedule it for other platforms, there's YouTube. You can upload spot on SoundCloud. You can upload spot on. You can create Telegram groups, Facebook groups, diba? Your community, build your community and engage from there. And yun nga, 3 to 5 years from now, ako nakikita ko rin talaga. Hindi na lang hip-hop class of the year. Like, there's class every month. May bagong, alam mo yan, big rapper, artist every month. Kasi buong mundo na yung nakikinig. Diba? Ko lang din, Kuya Dog, parang nakikita ko rin din talaga na parang isa sa nagbigay ng klaro sa akin ngayon sa 3 to 5 years na yun is dati sabi nila, di ba, parang hiram naman talaga natin tong culture na to, pero 3 to 5 years na nakikita ko magkakaroon tayo ng sariling identity. Sariling identity ng parang, ano yan sila, Filipino rappers yan sila, yan, ganun. Parang Afrobeats. Parang... May sarili ng tunog eh. Sarili ng tunog, Filipino music din talaga. And papalabasin yon dahil sa pag-enter natin sa global stage. Speaking of global stage, again, open for everybody. How do you think Filipino hip-hop stands out from the rest of the world? Para sa akin, kuya, yung storytelling, kung paano magkwento mga Pinoy. Tsaka yung siguro yung kultura talaga ng Pinoy. Talagang grabe talaga magkwento, parang precise talaga. Kumbaga, may pinagdaanan, ganun, may pinaghuhugutan. Tsaka madiin magsalita ang mga Pinoy, alam mo yun. Yeah, kasi lagi. Para sa akin, Filipino hip-hop has its own flavor talaga. You can't replicate it. You can't fake it. Para siyang adobo. Yeah. Hindi, teka lang. Sabihin niyo sa akin kung may sense, ha? Okay. Para siyang adobo. Kasi, di ba lahat tayo may kanya-kanyang recipe, pero it always hits different kasi it's made with heart. Adobo. Pwede ding sinigang. It's a Filipino food. No, I think listening to everyone today, what reminds me so much of the class last year is that everyone here is so humble about their achievements. They're so willing to give credit where credit is due. And that's to the people that came before them. That's to the people that made them want to do it. And there's always so much prejudice against hip hop where it's like, there's always violence or sex or drugs or money or these different things that people want to throw onto hip hop. But the reality of it is every time we have a hip hop class, we meet artists and these people that are just so real, humble, poetic, artistic. And that's what Filipino hip hop is. And that's what I hope these people, when they watch this and they watch and they hear and they listen to the music, that's what they take away from this. And it's just been really an honor just to see this grow. We're so excited for the future. It's been an amazing day with all of you. Thank you for being here today. Thank you, Doug. Thank you to this class. And we're excited for what's the future has to hold. This has been Billboard Philippines Volumes, and this is the Billboard Philippines Hip Hop Class of 2025. One more time, make some noise for these guys. Yeah. Billboard Philippines.